Ipinapanukala ngayon sa Kongreso ang pagpapatayo ng mas marami pang rehabilitation center para sa mga taong gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Nangako naman ng mga mambabatas na tutulong sila sa kampanya ng pamahalaan kontra illegal na droga. Si Jervis Manahan mag-uulat live. Jervis. Yes, Cathy, nangako nga ang Committee on Dangerous Drugs dito sa Batasang Pambansa na tutulong sila sa war against drugs na administrasyong ito. Kanina ay nagbigay ng briefing yung Dangerous Drugs Board sa kung ano nga ba yung sitwasyon ng bansa pagdating sa ipinagbabawal na gamot. Sa 2017 budget proposal kasi ay binawasan pa ng around 5 million pesos yung budget ng Dangerous Drugs Board. Noong 2016, nasa 200 million pesos yung kanilang budget pero natapyasan ito kaya naging 195 million pesos na lang for 2017. Sabi ng mga mambabatas ay hindi sapat ang pondong yan para mapagtagumpayan yung war against drugs kaya daw gagawin nila ang lahat para madagdagan pa yung budget na ito. Kasama din sa mga highlights ng katatapos lang na briefing ay sinabi ng DDB na nagbabalak ngayon ang pamahalaan na magdagdag ng rehabilitation center sa bansa. Sa ngayon kasi ay 50 lamang ang rehabilitation center, 47 dito ay residential at 3 naman ay outpatient. Sa ngayon ay plano daw ng pamahalaan na dagdagan ito ng 4 pa. 2 sa Luzon, 1 sa Visayas at 1 sa Mindanao. Yung isa sa Luzon ay itatayo daw sa Nueva Ecija, yung sa Visayas naman ay itatayo daw sa Bohol, at yung sa Mindanao ay itatayo naman sa General Santos City. Pinag-aaralan din yung paglalagay ng rehabilitation center sa mga kulungan. Base kasi sa datos ng DDB, Cathy, ay nasa 4.8 milyon na mga Pinoy ang lifetime drug users o ang ibig sabihin ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot at least once in their lifetime. 1.8 million daw sa kanila ay current users o gumagamit sa mga panahong ito. As of August 23 daw, nasa 673,000 na yung sumuko sa pulisya. Ngayon daw ay gumagawa ang DDB ng guidelines para malaman kung ano yung gagawin sa mga users at pushers na kusang loob na sumusuko. Pinaamyendahan din sana nila yung ilang provisions sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kabilang sa pagbabagong gustong magawa sana ng DDB ay yung pag-streamline na proseso kung ano nga ba yung gagawin sa mga nakukumpiskang mga ipinagbabawal na gamot at yung pagpapadali na proseso para naman sa mga drug users na voluntarily ay sumusuko at nagpaparehab. Bilang panghuli ay tiniyak naman ng DDB at ng Committee on Dangerous Drugs dito sa Kamara na paigtingin pa nila yung paggawa ng mga polisiya kontra droga, alinsunod na rin sa pananaw at sa utos ni Pangulong Rodrigo Duterte. Yan muna ang latest dito sa Batasang Pambansa. Balik sa iyo, Cathy. Maraming salamat, Jervis Manahan. Ako po si Cathy San Gabriel. Subscribe na sa PTV YouTube channel. I-click lang po ang subscribe button.